Morning. Ito, habang naghihintay ako ng sasakyan, nag-video ako. Dito ako sa sa may aalis kasi ako. Ayan, nandito ako sa may highway. Ito yung ito yung dito ako nakatira, nagtatrabaho. Ayan yung yung school. Ayan. Tapos ito naman yung katabi namin mismo yung gasolinahan. Gasolinahan yan. Katabi namin mismo. Ito naman yung tirahan namin. Ito yung gasolinahan. Ayan naman yung apartment, no. Ito yung dito ako nakatira. Ayan. Ayan yung Ayan yung gasolinahan. Ito na yung school. Ayan. Kaya 2 minutes away lang. Pag nilalakad. Kasi ayan lang siya. Gasolinahan na yan. Ayan na yung apartment. Halos mga nakatira dyan mga India. Siguro mga ilan lang namin Pilipino. Ayan. Yan, school lang may-ari dyan. Tapos iyan yan yung tabi namin ng mismo ng kalsada. Na ngayon ang oras? Alas 7 o alas 7 ng umaga. Maaga ko lumabas kasi kapag ka naarawan yung ka ng ganitong mga summer, mainit na. Sobrang init na, wala pa naman ditong wala pa naman akong sariling sasakyan. Kaya mga nakatira dito, dapat may sasakyan kang sarili. Kasi pagka aalis ka anytime na wala, ang hirap. Kailangan mo pang tumawid dito, ito kalsada to. Napakadelikado pa naman ito. Hindi sila naglagay ng parang pedestrian. Kaya kami pagka kailangan mong umalis ng maaga. Kasi kung tanghali na, mahirap tumawid siya, marami ng sasakyan. Pag ganitong oras, buti nga ngayon hindi masyado pa yung sasakyan. Ayan, konti pa lang. Puro school dito. School yan, tabi-tabi. Ayan, school. School. Kahit doon, American school naman doon sa unahan dyan. Ito yung school na dyan ako nagtrabaho. Ang sumunod dyan, school din. Doon na, school. American school. Ito yung nilalakad ko pagka Ayan. Nung dumating ako dito, hindi pa ito damo. Hindi pa yan damo. Ito. Lupa na, yung yung lupa na, na pagdisyerto na lupa. Buhangin. Pag inapakan mo, minsan, lumulubog kunti yung paa mo. Ang hirap lumakad. Ang dito, ang residential, yung mga may bahay-bahay na ba. Ayan dyan yan. Ayan ang lalaki, diba? Kasi halos lokal lang nakatira dyan. Yan ang lalaki, Diyan. Ang lalaki ng mga bahay nila dyan. Tapos, yung bawat bahay ang layo ng pagitan. May mga compound sila. Kasi mga taga rito yan ang may-ari. Mga halos may-ari. Parang mga mansion ba? Ayan naman yung simbahan nila. Ayun. Ito yung pagka kami noon, pag hindi summer kasi ito, pwede mo yan lakarin ito. May mga dito, parang pinaka, kung gusto mo mag-jogging, ayan. Doon, ikutin namin yan. Ngayon mainit. Kailangan kahit mga alas, ngayon okay pa. Pagdating ng alas 6, hindi pa siya mainit. 7, gano'n. Ngayon, katulad ngayon, alas 7 na. Pero pagka nabutan ka ng 9, nako, pati hangin yan. Ngayon, medyo malamig-lamig pa yung hangin kasi alas 7 pa ng alas 7 pa ng umaga. 7 ng umaga. Pero sa siguro sa August,
August yata yun. August. O ano, itong June, July, August. Ayan. Ayan. Sobrang ano yan. Sobrang init yan. Sobrang init. Kasi ano, yung summer talaga ba, doble ang, kung mainit man dyan sa Pinas, mas sobrang init dito. Kasi kahit gabi na, kahit siguro alas 9 na, mainit pa rin. Sa ngayon, malamig-lamig pa yung hangin niya. Kaya pa. Pero sabi ko sa inyo, pagdating ng June, July, August, lalo na yung July, August, Diyos ko. Para kang, pwede kang pwede kang mag-prito. Ganun ba yun? Ang pinakatamang word. Pwede kang magprito ng itlog sa labas. Ayan, no? Di ba? Walang mga puno-puno na kaya mas mainit talaga. As in na yun. Ayan, malayo kasi kami sa Kabihasnan. Hindi ito residential ba? Kumbaga itong apartment itong apartment na yan na tinitirhan namin na mga nagtrabaho sa school. Pinatayo lang yan. Accommodation yan. O tingnan yung katabi, di ba? Wala nang may ginagawa dyan sa tabi namin, o di ba wala nang bahay. Ayan, school na rin yan, yung isa, yan, school na yan. School na yan, yung katabi niyan hanggang doon, school na yan hanggang doon. Tapos ang mga building doon na, yung doon. Meron man yung yung pangalan nun. Bilihan naman na grocery, doon doon yung nilalakad ko minsan. Doon. Mga 15 to 20 minutes ng lakarin. Kung may sasakyan ka naman, pwede. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga nakatira dito, dapat kung gusto mong tumira, dapat meron kang sariling sasakyan. Kung tinatamad kang maglakad, tinatamad kang magbus, dito bus ito. Kasi pero kailangan tumawid ka. Diyan, o tatawirin mo 'yan. Kailangan ingat ka kasi may namatay na dito tumawid. Hindi kasi sila naglagay ng ng pedestrian. O man lang, ewan ko. Kaya kailangan pag tumawid ka, maingat ka dahil expressway to, highway. Katakot ka. May namatay na dito eh. Tingnan nyo anong oras na namin raramdaman ko na yung init. Sana nga yung pangalan nito medyo mahaba-haba pa konti. Sana hanggang katapusan pa yung medyo malamig niya. Para yung yung masakit sa balat, lalo sa ilong, sa mata, lahat. Kasi yung hangin eh. Sa Pinas naman dyan, di ba, pagdating ng gabi, pag naman ay malamig na. Dito hindi, iba dito eh. Kaya ako pag maalis ng maaga, para lang Ayan, nandito na ako sa sasakyan. Ito yung Sharjah UAE. Tatanga ako yung konti ngayon ang sasakyan. Dati naman yung pag Sabado marami na traffic na siya. Friday lang yung medyo hindi traffic. Pero ngayon konti lang yung siya. Konti lang yung kanyang konti lang yung kanyang sasakyan na nagtatakbo. Ayan. Sinara na yung yung supermarket na yun. Wala nang masyadong pag ganitong oras na, kasi mainit, sobrang init. Himala, walang traffic na yun. Tsaka walang masyadong pasahero daw.
yung ano ba yung stoplight na yan, dire-diretso. Dati-dati, naku, mga naabot ako ng 45 minutes bago ako makarating dun sa pupuntahan ko. Wala na kasi akong vitamin. Kaya yung vitamin D, nagba-vitamin D kasi ako. Kaya kailangan kong umalis para kumuha sa doktor. Walang masyadong ngayon. Napapasa-pasahero ba? Tinatamad sana akong lumabas. Gawa ng mainit. Katamad lumabas. Gusto lang. Wala na kasing gamot. Kailangan kong umalis. Ayan, mga bilihan. Ano sila? Walang mga tao ngayon. Ayan. Walang, ano kayang meron? Bakit walang mga sasakyan na hindi naman holiday ngayon. Nagtataka lang ako. Holiday ba ngayon? Hindi naman holiday ngayon eh. Bakit kaya walang mga sasakyan? Next week pa eh. Pagtapos ng next week yun. Ito na yung last next week, last yan, tapos holiday na. Pero bakit nagtataka ako? Parang holiday eh. Pero hindi naman siya holiday. Bakit kaya? Pagka Sabado, ngayon, ang dami kayang matraffic-traffic. Kasi alam nyo dito, yung sabi, ewan ko lang sa ibang part ng pero dito naman, wala pa naman akong na nangyayari ba. Kasi okay naman, kahit na di ba, naglalakad ako pag gabi. Kahit nga 9:30 nun, meron yung kapitbahay, yung katrabaho ko naman, naglalakad kami pag kahit 9:30 ganun. Kasi nga sa mainit na, sobrang init. Kaya mas pinili namin maglakad sa gabi. Ako rin noon yung pangalan ng sabi niyo, kasi nandito kasi ako sa sa Sharjah UAE. Akala ko ba yung Sharjah kasi yung pangalan pa lang. Akala ko nga bilangguan. Jail ba? Ganito daw ang pero okay naman, hindi naman siya mas hindi siya crowded na hindi katulad sa pupunta ka sa ibang kasi nga hindi katulad sa kunwari dyan sa Pinas, punta ka ng parang Maynila o mga crowded ba dito yung kasi Sharjah parang kumbaga dyan sa Pinas ito ay probinsya, parang nasa Isabela ka, Ilocos, malayo sa Maynila. Tapos yung ko naman, kung saan ako nakatira, yung trabaho, parang malayo sa Kabiasnan, malayo sa city ba, di ba nakita yun yung ko kanina habang naghihintay ako ng sasakyan. Ngayon, dire-diretso yung wala siyang traffic. Ito yung Maleha Road, Sharjah UAE. As usual, okay naman. Mainit nga lang, summer na summer. Ang iksi ng dito, ang iksi ng taglamig, mas mahaba yung tag-init. Dito, pangalan nun, pagdating ng mga March, start na yan ng summer, makatapusan ng March. Yung April yung
mainit na, pero paghapon naman medyo malamig-lamig pa. Tulad ngayon, May na. Ano yan, start na to ng mainit na talaga. Hanggang katapusan na yan. Hanggang ano na yan, July, August, May, June, July, August, September, ayan. Yung October, mainit pa rin, pero parang half-half na lang siya. Pero mainit pa rin, lalo sa tanghali. Pero pagdating na sa hapon, medyo ano na rin. Hindi katulad ng buwan ng June, July, August na kahit gabi, sobrang init. Hindi mo pa rin kakayanin. Yung hangin niya mainit. Yung taglamig dito, maiksi lang. Yun, simula ng mga tapusan ng mga second week ng November, yan, medyo na yan, yung haramdam mo na yung medyo malamig, pero hindi yung sobrang lamig, yung December, ayan ang malamig. December, January, ayan, yung February, yan, at siguro mga 2 months na. Kasi yung February, na yan, hindi na masyadong malamig siya, pero half din naman. Nasa 3 months din lang yung lamig. Hindi katulad ng tag-init na mahaba yung tag-init niya. Summer. Minsan napapagod na rin, no? Yung pangalan nun, siyempre sa tagal ko na rin nag-abroad, no? Halos yung 20 years ay nasa abroad lang ako. Mahirap din. Mas okay pa rin ang buhay dyan sa Pinas kung may income, di ba? Alam niyo ba, minsan yung buhay minsan hindi mo rin parang maiwaga. Pero pasalamat din tayo at narating pa rin natin yung ganitong edad. Pero minsan yung napapaisip ka, bakit kaya minsan ang buhay ay unfair? Meron yung sobra-sobra, meron naman yung okay lang, yung eksakto lang, meron naman yung wala talaga, no? Marami akong napapanood na yung blinablog ngayon. Kaya bakit kaya yung gano'n, may mga sobra-sobra, tas na kahit sa buong buhay na yata nila hindi mauubos yung kanilang pera, no? Meron naman yung kahit masama ang katawan, may sakit, kailangan mo magtrabaho kasi yung wala kang kakainin, di ba? Ganon. May ganon eh. Kaso lang, alam nyo ba na ako naman, naiisip ko na lang ay pasalamat na lang ako. May kinakain pa rin, di ba? Yung iba nga, isang beses na lang yata kumain sa isang araw. Tapos yung kakainin pa, ay dami akong napapanood. Yung uso na ngayon yung mga blinablog ng mga charity, diba? Grabe yung buhay. Doon mo makikita na ang dami palang naghihirap sa Pinas. Hindi lang naman siguro sa Pinas, pero karamihan kasi pinapanood ko dyan sa Pinas. Yung klase ng buhay na meron ng iba na doon mo makikita na mapanood kasi nga uso na ngayon yung mga vlogger, diba, sa charity yung ang dami mga liblib na lugar, sabi ko ay mahirap din pala yung madami palang ganun na buhay. Kaya naisip ko na lang ay buti na lang ako'y nakakakain pa ng 3 beses sa isang araw. Yung naiisip ko na lang yung samantalang yung iba halos nga hindi mahirap nga makakain ng 1 beses kaya di ba? Kaya pasalamat na lang tayo ganun. Kasi ako nakakakain ng
ilang beses, mga 3 gano'n. Okay na yun, 2 times. O yung iba nga, 3 times a day, pwera pa yung snack. Di ba, may merienda pa. Nandito na ako sa pinaka-city. King Faisal. Sana nga yung pangalan nun, yung hindi ko naman inaano kasi yung gobyerno, pag umasa ka rin, kailangan mo rin kasing kumilos trabaho, di ba? Pag inaasa mo lang kasi sa gobyerno, mahirap. Kailangan mo rin kumilos. Pero okay naman sana kung may programa kasi sa Kuwait noon ang pinakamahirap dyan na tao, pamilya, may sasakyan kasi based sa kwento ng amo ko nung nasa Kuwait ako, pangalan nun yung gobyerno nila, bawat pamilya meron silang parang binibigay na hulugan na bahay, pati lupa na mura sa mga simple lang pamumuhay. Tapos yung mga mayayaman nag-share sila ba, meron parang charity doon na binibigay, doon nilalagay, baga nag-share sila. Maganda rin, no? Sana nga, kung pwede na nga lang, ay wala nang, yung pantay-pantay na lang, kaso lang, hindi. Parang daliri ba natin na hindi pantay ang buhay, ganun lang. Ang pinakamaganda na lang gawin natin, accept. Tanggapin kung ano yung meron tayong buhay. At least, hanggat kaya natin, huwag tayong umasa sa iba. Ganun na lang, wag na lang umasa sa iba hanggat kaya natin. Dahil sabi niya, pag umasa ka, ay masasaktan ka lang. Yung mas maganda pa hanggat kaya mo, magtrabaho ka, di ba? Yung iba nga, may kapansanan. Marami rin akong napapanood. May kapansanan na minsan nga, iisa ang paa, minsan nga yung iba walang paa Marami akong napanood. Minsan kasi nanonood ako ng mga nag-vlog o minsan walang paa, as in, tapos wala pang kamay, yung parang putol. Yung paa naman, may paa naman pero hindi siya nakatayo, yung parang nakaupo na lang pero gumagawa, nagtatrabaho, parang meron siyang parang gumagawa ng paraan para mabuhay, para kumain. Bakit tayo na kumpleto ang mga paa, kamay, hindi tayo makagawa, di ba? Yun lang. Yun, kumakain ng kumpleto. Kasi kahit may kapansanan na siya, gumagawa ng paraan. Ganun lang yun, di ba? Kaya yun na lang iniisip ko minsan. Naku, napahaba na yata tayo sa kwento. Salamat sa panunood. Nagbakas lang kayo at sure yan. Minsan kung hindi ko man kayo ma-replyan sa comment section, may araw kasi na pinupuntahan ko talaga yung mga nag-comment sa akin at pupuntahan ko rin sila sa mga Kaya salamat sa nanonood sa aking video. Thank you. Saan nyo rin yung pagsuporta ko sa inyo, basta magbakas lang kayo sa aking video. Thank you. Kasi paano ko kayo marireplyan o mapuntahan kung hindi naman kayo nagbabakas sa inyong sa ating mga comment section, diba? Kaya thank you. Malapit na rin kasi akong bababa, pupuntahan. Kaya sakto nasa
Maglakas lang kayo dyan ha. At para alam ko yung pupuntahan